Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magkaroon ng Bible study for the Golden City Tennis Court Bible Study Group. At I hope na yung iba din na makapanood nito ay makarinig din ng salita ng Diyos. Ang ating pong title sa ating message na to ay God is with us, look unto Him, or better, touch Him. Ang ating pong verses ay matatagpuan sa Lucas chapter 8 verse 40 to 56. Wait lang po tayo na maka-join yung mga tao para tayo magsimula. Magandang umaga muli sa bawat isa. Ang ating pong title sa ating message sa umagang ito, God is with us, look unto Him, or better. Ang ating pong verses ay matatagpuan sa Luke chapter 8, 56. Luke chapter 8 verses 40 to 56 ang ating pong pabasahin ngayon. Okay? Muli ako nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Good morning po sa bawat isa, lalo na sa Tennis Court Bible Study Group na sa umagang ito ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita. At mamaya po, hopefully, marami kong maka-attend sa ating discussion using messenger chat, no? So ang ating pong chapter 8, ang ating pong babasahin ay verse 40 to 56. The title of this message is Jesus is with us, look unto Him, or better, touch Him. So babasahin ko po, ito po ay sa New King James Version. Luke chapter 8 verse 40. So it was when Jesus returned that the multitude welcomed Him, for they were all waiting for Him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet to come to his house, for he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. But as he went, the multitude thronged him. 43. Now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, Who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitude strong and press you, and you say, Who touched me? But Jesus said, Somebody touched me, for I perceive power going out from me. Now when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him. She declared to him in the presence of all the people the reason she had touched him and how she was healed immediately. And he said to her, Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace. While he was still speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house, saying to him, Your daughter is dead. Do not trouble the teacher.
But when Jesus heard it, he answered him, saying, "Do not be afraid, only believe, and she will be made well." When he came into the house, he permitted no one to go in except Peter, James, and John, and the father and mother of the girl. Now all wept and mourned for her, but he said, "Do not weep. She is not dead, but sleeping." And they ridiculed him, knowing that she was dead. But he put them all outside, took her by the hand, and called, saying, "Little girl, arise." Then her spirit returned, and she arose immediately. And he commanded that she be given something to eat. And her parents were astonished. But he charged them to tell no one what had happened. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, na kami, Lord, ay binigyan mo ng pagkakataon na makarinig na yung mga salita sa umagang ito. Alam po namin, Lord, na hindi namin ito plinano sa aming sariling kakayahan, ngunit sa iyong providence, sa iyong gabay sa amin, Lord, kami, Lord, ay makarinig na yung mga salita. Salamat din po, Lord, sa umagang ito, sa akin na magsasalita, na binigyan mo ako ng pribilehiyo upang maipahayag po, Lord, ang iyong mga salita sa mga taong nakikinig ngayon. Lord, na ikaw din po, Lord, ang magagabay sa kanila upang mabuksan po, Lord, ang kanilang mga espiritual na pag-iisip upang maintindihan po, Lord, ang iyong mensahe. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoon, tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Muli ako nagpapasalamat sa bawat isa na makakarinig sa umagang. Title sa umagang ito ay God is with us, look unto Him, tapos dinagdagan ko sa last minute, or better, touch Him. No? Kasi marami po sa atin sa panahonan ngayon ay talagang nagwo-worry. No? Abalang-abala, nagwo-worry at hindi malaman kung ano ang gagawin. In fact, marami po akong mga naririnig na mga masamang balita na marami din po mga iba na nagsusuicide at hindi ko maintindihan kung anong mga dahilan, pero sabi nga nila dahil din sa kahirapan, dahil sa mga problema, dahil sa pandemic na nagdulot sa atin ng kabalisahan. So, siyempre, mayroong mga tao na nawala ng trabaho. Sila ay hindi na makapag-provide ng mga pera sa kanilang mga pamilya na dati sila ay ine-expect sila na mag-provide sa kanilang mga pamilya. Ngunit dahil sa kasamaang palad, dahil sa ating mga sitwasyon, dahil sa pandemic, marami po ang nagsasara mga businesses at marami din po ang iba na nagsishift ng kanilang mga trabaho dahil sa problema natin. Unang-una sa pandemic na tayo po ay may kalaban na virus at na tayo po ay mahahawaan. Ang pangalawa ay ang effect nito, kasi cascading po ang effect nito, kasi kung wala na pong mga trabaho, siyempre bababa at pupunta sa ating mga sarili. Kaya sa umaga po to ay sabi nga doon sa Matthew 1:23, a virgin shall have a child, and bear a son, and he will call his name Emmanuel, God with us. No? God with us. So, kaya ko napili itong topic na to dahil sa mga sitwasyon na ating nararamdaman. Balisang-balisa tayo, may mga problema, hindi natin alam mga problema natin. At ang isang solusyon po dito ay ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay mayroon siyang parang mayroon tayong eminence, no? Ang eminence ay siya ay very personal na siya ay lalapat sa ating mga buhay. Kaya niyang bilangin ang mga buhok ng ating mga ulo, kasi kaya niyang bilangin yan at hindi na ipapahintulot na may mga nangyayari na hindi niya alam. So ang medyo ididiin natin ngayon sa umagang ito ay kasi ang alam natin yung ang God ay transcendence, no? Ang transcendence po ay He is very sovereign, pero nasa malayo siya, nakatingin sa atin. Walang nakakatalo sa kanya, walang nakakapigil sa kanya. He is a God, a transcendent God na talagang kaya niya. In fact, kaya nang i-violate yung mga physics law, yung mga natural law, kasi
He is a God of sovereign, transcendent siya. Kaya niyang mamanduhan lahat kung anong mangyayari dun sa paligid. Kaya on the macro level, totoo po yan, transcendent po ang God na kontrolado niya lahat. Malayo siya, kontrolado niya lahat. Pero konti lang nakakaalam na ang God ay immanence, no? I-M-M-A-N-E-N-C-E, immanence, no? I-M-A-A-N-E-N-C-E, immanence, immanent, no? Immanent. So, iba yung sa immanent na yung parang dadating ang Panginoon na bigla, immanent din yun immanent, pero ibang spelling doon, no? Pero ang immanence ay parang ano siya, personal siya, na kaya ng God na nandun siya sa taas, pero kaya niyang lumapit sa isang tao personally. Halimbawa po, kung mayroon tayong 7 billion na tao ngayon dito sa buong mundo, kaya nang supervise yan sa taas, pero kaya din niyang pumunta dun sa isa't isa, sa 7 billion, at kakausapin niya yung mga tao na yan. Yan ang ibig sabihin ng immanence. Immanence, kaya nandun siya sa ating mga kaya ng Panginoon yan. Hindi yan alam ng mga tao, kasi ang alam ng mga tao, ang ating connotation o ang ating pag-iisip sa Diyos ay nandun na siya sa malayo, nagkocontrol siya sa atin. Pero hindi natin alam na immanent din siya. Mayroon siya sa atin, nakakausapin niya tayo. Bibilangin niya ng ating mga buhok. Susuplayan niya tayo kung ano man. Kung ikaw naghihirap, ikaw ay namumroblema, may problema ka sa mga personal mo, ay alam ng Panginoon yan. Yan ang ituturo natin sa umagang ito. So, dito po ay nakikita natin na may mga problema po ang mga tao, no? Sabi nga dito ay nakikita natin dito mayroong 4 na klase ng tao. Yan ang ating tatalakayin doon. Ang unang klase ng tao ay ni-represent ni Jairus, no? Si Jairus ay isang synagogue leader. Yan ang mga tao na naniniwala at lumalapit sa Panginoon. Pero minsan nape-fail sila, pero binabalikan sila ng Panginoon at tina-assure sila ng Panginoon. Yan ang si Jairus, no? Ang pangalawa, yung woman with the flow of blood. Yan ang flow of blood na mayroon siyang sakit na sa babae na tuloy-tuloy ang kanyang pagkadugo. At 12 years na yan siya. At siya ay, ang ano niya, ay sabi niya kung makahawakan ko lang laylayan ng damit ni Jesus Christ, ako ay gagaling. So yun ang pangalawang tao na bigyan natin ng pansin mamaya. Ang pangatlong tao po ay yung crowd o bystanders o nanonood lang, no? They welcome Jesus Christ at alam nila na mayroong ano, pero hindi talaga sila nakakaranas pa, no? Ng mga personal na ano talaga ng Panginoon, ng kung anong hinahandle talaga personally. At mayroon din 4 na pangatlo, yung mga disciples, yung 12 disciples na sila din po ay nagko-cordon o nandun sila sa Panginoon. Although nandun sila sa Panginoon, hindi nila masyado alam talaga ang pinaka-specific na detalye niyan. So, bago natin tatalakayin yung 4 na tao na yun, klase ng tao na yun, gusto ko lang banggitin itong last na verse na ating binasa. And her parents, yung parents ng pinagaling ni Jesus Christ na si Jairus, were astonished. Yung parang namamangha siya. Pero ang nakakapagtaka dito, but he charged them to tell no one what had happened, no? Sabi niya, namangha yung mga parents nung bata, pero sinabihan sila ni Jesus Christ na huwag niyo muna itong ikikwento, no? Ang point dito na bakit ayaw pa ikwento ni Jesus Christ ay hindi pa tapos ang kanyang ministry dito sa mundong ito. Kasi kung ikikwento na ng mga tao, hindi pa matatapos ang ministry na to, makikita lang nila ang half-truth na yon, na si Jesus Christ ay nagpapagaling na may mga karamdaman, nagpapabuhay na may mga sakit ng patay, at doon lalapit ang mga tao sa mga maliliit, quote-unquote, yung mga bagay lamang na yan na temporal. Kaya nga ayaw ipakwento ni Jesus dito kasi mayroon itong spiritual pa na dapat nating maintindihan na si Jesus Christ talaga ang ating tagapagligtas. Personal natin na God yan. Personal natin na God yan. At He is really the God, no? The creator of heavens and earth na pumunta dito sa lupa.
Nakwento ko nga sa inyo si Arius at saka si Athanasius. Si Arius, ang kanyang isip ay parang imposible sa kanyang immanence ng God. Pinoprotektahan niya yung God, talaga nandun lang yan sa taas. Kaya nga yung kwento ko sa inyo si Arius, yung pinaka-heresy niya na Arianism, matagal yan kasi talagang dinedebate nila yan. Ang ano ni Arius to, na parang hindi pwedeng bumaba yung tao. Kaya si Kristo, hindi talaga God yan. Ang tawag ni Arius doon, emisary lang yan. Emisary, ibig sabihin inutusan lang yan ng God. He is a God din, pero lesser God than the real God, no? The Almighty God. Mabuti na lang, merong isang tao na Athanasius, no? Athanasius. At sabi ni Athanasius, although sinasabi mo mas lower yan si Jesus Christ, meron sa mga verse na tinuturo na mga verse na mas lower, subordinate yan talaga sa God. Meron din mga tinuturo si Athanasius na mga verses na Jesus Christ is God, pero nagkatawang tao na yan. Si Arius, ang isip niya, transcendent lang yung God. Nandun lang siya sa taas, hindi siya pwedeng bumaba. Si Athanasius ay talagang pinag-aralan niya na God talaga yan na bumaba. So, yun ang ituturo natin ngayon. Na yung God talaga natin, hindi lang yung inutusan, ha? Hindi lang yung inutusan. Yung totoong God talaga ang bumaba sa atin at nakipag-touchdown siya sa atin. Touchdown talaga, nakipag-immerse talaga dito. Kaya nga meron tayong dapat natin maintindihan na yung God talaga natin ay ano na siya, talagang totoong God siya na ano siya, concern siya sa ating mga pangailangan. So, una-una, titingnan natin yung tao na una-una, sabi niya, and behold, there came a man named Jairus, and he was the ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and begged him to come to the house, for he had an only daughter about 12 years of age, and she was dying. So ito si Jairus na to ay talagang member ito sa synagogue. Prominent ito kasi hindi ka pwedeng maging leader ng sinagoga, kasi ang sinagoga mayroong parang keeper doon na nagmamanage doon, at doon sila pupunta upang mag-aral at ibabahagi ang salita ng Diyos. Ito ay naniniwala kay Jesus Christ na kayang pagalingin ang kanyang anak, no? Mayroong mga tao din na ganito talaga, kayang pagalingin kaya sila ay naniniwala na kayang isusustain ng Panginoon ang kanilang mga pangailangan dito sa mundong ito. At at the same time, alam din nila na yun talaga nagliligtas sa atin. So medyo ang alam lang natin sa God ay the God that save us from the penalty of sins which is in hell. But we do not know that the God is also the God who save us from the power of sin, and one of the results of our sin is yung karamdaman. So dito pinapakita ni Jesus Christ na I will answer you, no? Kasi dito sa verse 48 mayroong dumating, no? And sabi nito, while he was still speaking, someone from the ruler of the synagogue's house saying to me, your daughter is dead, do not trouble the teacher. Sabi ng bataan ni Jairus, namatay na yung anak mo, huwag mo nang i-trouble yung teacher. Kasi ang isip nila, hindi kayang pagalingin o ibuhayin ni Jesus Christ ang isang patay. But ito kagad, inassure kagad ni Jesus Christ si Jairus, at sabi na, but when Jesus heard it, he answered him saying, do not be afraid, only believe, and she will be made well, no? So, dito na muna tayo tingnan na parang itong tao na to ay naniniwala kay Jesus Christ. At alam talaga niya na ito yung magpapagaling sa kanya, ang kanyang mga pangailangan, ito yung tao, ito yung Diyos, ito yung parang tao, God-man na talagang pumunta dito at kailangan ng siya ay naniniwala, no? At inassure kaagad siya ng Panginoon. Mapalad tayo kung tayo po ay nagiging ang ating classification ay nandito, no? Kasi alam natin na si Jesus Christ ay talaga nagpapagaling, hindi lamang nagpapagaling, at ina-assure pa rin tayo niya na mga extreme cases like death, no? Ay kaya niyang buhayin. By the way,
bago po tayo magpapatuloy sa ating pag-usap, itong mga tinuturo ni Jesus dito ay mayroon tong component ng spiritual. Sometimes we should not take it all literal na parang talagang nagpapagaling si Jesus Christ. Yes, nagpapagaling siya. Nagpapagaling siya physically, no? In fact, kung kaya niyang buhayin ng isang patay, kaya niyang buhangin 'yan. Kaya niyang buhayin 'yan. But mayroong mga aspects dito na this is more on spiritual kasi ang ating mga puso at ang ating damdamin ay nababagabag because of our spiritual separation from God. Hindi tayo nakaka-connect kaya hindi natin maiintindihan kung ano talagang connection ng ating spiritual being at ating physical being. But dito nakikita natin na nagpapagaling, but this can also be translated into a spiritual terms na kayang buhayin ng Panginoon ang ating mga patay na mga pag-iisip, na akala natin wala ng pag-asa yung ating relasyon, wala ng pag-asa yung ating mga problema, shattered ng ating mundo, wala na tayong hope, no? Kaya niyang buhayin yan, no? Kaya niyang buhayin yan. Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi yun ang purpose ng message na to. Magkakaroon tayo ng hope kasi all are shattered now, shattered. Wala na tayong makikitang mga parang hope sa ating buhay. Kaya nga pumunta si Jesus Christ dito to connect to us sa makakonect tayo sa Kanya. So, mapalad tayo kung ang ating buhay ay katulad ni Jairus na talagang naniniwala siya at binigyan siya ng comfort ng Panginoon immediately right away there na talagang pinagaling ang kanyang anak, no? So, yun ang first person na classification ng tao na nandito sa mundo na ni-represent nitong kwento na to. Pangalawa, no? Ito yung pangalawa na bibigyan natin ng diin talaga ngayong umaga na to. Ito yung woman na mayroon siyang flow of blood. Siguro hindi ko ma-relate ito sa akin sarili kasi hindi naman ako babae, pero mayroon mga babae siguro na tuloy-tuloy ang kanilang menstruation, no? Siguro ganito yan na talagang sabi nito sa kwento nito, but as he went, the multitude thronged him, no? Nandun siya sa maraming mga tao, pero mayroong isang tao, mayroong isang babae. Now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood for physicians and could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. So, mayroong isang tao dito, woman siya, mayroon sa sakit na 12 years, na hindi na gumagaling at marami na ubos na ang kanyang kabuhayan, lahat pumupunta sa mga manggagamot, ngunit hindi siya pinagaling. So, ang kanyang determination talaga, naniniwala kay Jesus Christ. Siguro hindi niya na-experience, ito pa lang yung pagkakataon na ma-experience niya ang talagang power at saka compassion ni Jesus Christ. Sabi niya, kung mahahawakan ko lang itong laylayan, no, sa dulo lang talaga, ako ay gagaling. Ako ay gagaling. At yun nga nangyari nung hinawakan niya ang laylayan. Excuse me. Nung hinawakan niya, gumaling siya. So sa ating mga tao ngayon na makikinig, pwedeng ikaw ito na desperate ka na sa iyong buhay. Hindi naman ibig sabihin na may sakit ka ng physical talaga na nag-flow yung mga dugo mo. Pwede na itong spiritual sickness na talagang balisang-balisa talaga tayo. Maraming mga tao ngayon magtataka ka na sila ay magaling naman, hindi naman sila mamamatay kaagad, may mga pera naman sila, pero nag-shatter ang kanilang isipan na parang gusto nilang mag-suicide, no? Lagay na natin sa mga na gusto nilang matapos na ang na to. Hindi nila alam na talagang lalapit lang sila sa Panginoon at sila ay papagalingin ng kanilang karamdaman, hindi man ito physical na karamdaman. Ito ay parang spiritual na karamdaman kasi ito yung parang nasa shatter yung buhay natin sa mundong ito. Wala na tayong pag-asa at sabi natin, naisipan niya dito. Kaya ang recommendation natin sa ating mga buhay ay lumapit kayo. Jesus is with us, no? Jesus is with us. Look unto Him.
look unto Him, or better, touch Him. Kasi, hindi naman malayo ang God eh. Although transcendent ang God, nandun diyan sa harapan mo. Pwede mo siyang hawakan at ikaw ay gumaling sa iyong mga karamdaman, sa iyong mga problema, sa either ipoprovide na externally yung mga pangailangan mo or babaguhin niya at bubuuhin niya ulit ang iyong mga pag-iisip na there's still hope, na wala namang problema, ikaw lang nag-iisip at marami pang mas ma-worse sa iyo na may mga karamdaman din. No, so yun ang ating dito na parang may mga tao talaga na dapat nating lumapit sa Panginoon. At ito yung tao na yun, siya yung lumapit sa Panginoon. Mapalad siya ngayon na siya ay lumapit. Yun ang marami sa atin ngayon na problema, no? Kasi yung pangatlong tao ay nandun na sila, kikinood lang sila. So, bago ko puntahan yung pangatlong tao, klase ng tao, dito sa tao na to, siya yung may mga problema. Siya yung may problemado siya, matagal nang pinoproblema ito. Pero mapalad siya na binigyan siya ng Panginoon ng parang desire talaga na hawakan niya si Jesus Christ at gumaling na siya. Ang sabi ni Jesus, and He said, "Who touched me?" No? Tapos sabi na, "Somebody touched me." Tapos dito sa 48, nung nakita ni but Jesus said sa 46, Jesus said, "Somebody touched me, for I perceive power going out from me." Now when the woman saw that He was not hidden, she came trembling and falling down before Him. Siyempre, kung makaranas tayo ng mga miracles, ang una talagang nararanasan ay nagtitremble tayo, natatakot tayo. Parang imposible ito, pero nangyari sa akin. Sabi niya, in-explain niya, and she declared to Him in the presence of all the people the reason she had touched Him and how she was healed immediately. So, pinatutuo niya na ako'y gumaling. At sabi ni Jesus Christ, and said to her, "Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace." So, yan ang dapat nating marinig kay Jesus Christ sa panahon nga to. Daughter, sons, kung sino ka man na problema ngayon, mayroon kang dapat gawin na hindi kaayos-ayos. Sabi nito, "Daughter, be of good cheer. Have faith, has made you well." Our faith will make us well. Sabi na, go in peace. Napakagandang marinig natin ito sa Panginoon. Go in peace. Kasi ngayon, problemado tayo, wala tayong peace sa ating mga buhay. Pero itong tao na ito na problema, siya ay lumapit sa Panginoon at binigyan siya ng kapayapaan. So, yun po ang pangalawang tao, klase ng tao na nire-represent sa kwento ito. Ang pangatlo, the bystanders, yung mga tambay doon, yung mga nakikiosyoso lang, wala silang mga problema, pero they also want to have the benefits of God. Sabi dito sa verse 4 to, "So it was when Jesus returned that the multitude welcomed Him, for they were all waiting for Him." Marami sa ating mga tao ngayon, waiting for Jesus Christ. Kasi nakikita natin ang Kanyang mga blessings sa atin. No? He provided us with money, with good works, with good job. Wala tayong problema, nakikikain tayo doon, no? Pero wala silang pakialam. Kaya makikita natin sa mga tao ngayon, majority sa mga tao doon, nag-aayos sila ng kotse, nagpapalis sila, nagkakarwa sila, nagbi-business sila. Wala silang normal lang kasi hindi naman nila naranasan yung mga problema talaga na naranasan katulad ng mga tao din na may flow of blood, no? Hindi sila ganun ang desire. So they're just waiting there for God. They're just waiting there for God na okay yan si God. No? Maganda yan si God. Talagang okay lang. Magpapatuloy lang kami sa aming pagtatrabaho. Sabi na, pero nakikipag-touch sila. Sabi na, "But Jesus, somebody touched me, for I perceive power." Sabi dito, "Master, the multitude strong and precious." Itong multitudes na to, napakarami nito. But some of them ay katulad din ng mga tao nagre-ridicule kay God. Kasi nung sinabi ni Jesus Christ na "Do not weep, she is not dead but sleeping," referring to that bata na anak ni Jairus,
may mga tao dito nagsabi na, but they ridiculed him knowing that she was dead. So, although naniniwala ang mga tao na may God talaga dyan, He provided us with all our needs, mga pangailangan, pero hindi niya pwedeng, hindi sila naniniwala na talagang lalapit ang Panginoon doon at papagalingin yung mga karamdaman na individual, no? Nandun lang sila, nakikinig sila, TS mga tao doon parang meron lang God, pero hindi ako naniniwala talagang personal siyang nakikipag-pat sa akin. So, I hope na nandun, hindi tayo sa dito na hindi lang tayo parang passive na okay, may God yan, wala naman akong problema, sila lang na may mga karamdaman sa COVID, sila lang ang nawawalan ng trabaho, wala akong pakialam, ganon, wala akong pakialam kung dapat nga sa kanila mawalan ng trabaho, ganon, kasi ganon sila. So, minsan ridicule pa nila ang mga tao na hindi naman problema talaga yan, no? So, minsan tayo rin ay nandun din tayo sa classification, hindi natin maintindihan ang mga naranasan ng mga tao na problema sa kapanahunan ngayon. Kasi outside tayo sa kanila, hindi natin sila maintindihan. So, I hope na talagang itong mga tao na to ay because of Jesus Christ, maraming din naman sila ang lumapit sa kanila. So, meron tao doon, one, si Jairus, yung tao na may problema, one, pero millions yung tao na walang pakiramdam o walang masyadong attachment kay Jesus Christ. They believe that there is Jesus Christ. Naniniwala sila, trembled mga yung parang si sa James na ako'y naniniwala din may God, pero hindi sila naniniwala na personal talaga yung God, personal na Jesus is God, the only way. God na si Jesus, okay, pero I will not believe na talagang siya God na nagliligtas sa akin. So, ngayon po ay pumunta tayo sa pang-apat. Ang pang-apat po ay yung mga apostol, no? Mga apostol. Mga apostol po ay sila yung parang close guard ni Jesus Christ. Mayroon silang close guard. Siyempre, nagko-cordon sila, naglalakad si Jesus Christ. Kino-cordon nila yan para hindi naman maipit talaga si Jesus Christ. So, yung una, 1 millions, 12. No? May mga 12. Titingnan natin yung ratio ng mga tao din. May mga 12 din na talagang binabantayan nila si Jesus. But sometimes, ang mga tao na to ay parang hindi talaga minsan pa naintindihan. Kasi sabi ni Peter dito, itong mga apostol to, I'm referring to the apostol, meaning yung mga nagtuturo, mga ministers, yung mga nakakaalam na, pero hindi pa talaga natin masyadong nakuha talagang ano ba talaga to si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ sa verse 45, and Jesus said, who touched me? When all denied it, Peter, which is one of the apostles, and those with him, and kasama yung mga apostol. So, ina-assume natin na nandun yung apostol kasi hindi naman pwedeng lumakad unless na may tinatrabaho yung isang apostol. Ina-assume natin na 12 yung kasama ni Jesus Christ dito. Peter and those with him said, Master, the multitude strong and press you, and you say, who touched me? So parang sinasabi ni Peter, Lord, Master, ang daming tao nakikipagsiksikan sa iyo, tapos tatanungin mo, who touched you? Hindi nila naintindihan yung ni Jesus Christ na, someone has believed on me, someone has touched me, kasi mayroong nawalang power perceived going out from me. Alam ni Jesus Christ, no? Pero hindi na ibig sabihin dito din na si Jesus Christ ay hindi niya alam. For the purpose, ang palagi kong kunikwento, for the purpose lang na ma-illustrate sa atin. That does not mean dito na hindi alam ni Jesus Christ ito. Alam ni Jesus Christ, but the purpose of illustration na makita natin na mayroon talagang nangyayari sa kapanahunan na yan, sa sitwasyon na yan. Sabi ni Jesus Christ, somebody touched me where I perceive power going out of me. So, inaano niya yung babae na magsalita ka. You have the healing, no? Sabi niya, daughter, and he said to her, sinabi niya para ma-validate talaga na galing sa akin yung kagalingan mo. Kasi minsan tayo po ay nagpapagaling, no? Tayo po ay gumaling. Hindi natin na acknowledge ang Panginoon. So dito pinapakita ni Jesus Christ na
should know that I am the source of your healing. Sabi na, daughter, be of good cheer, your faith has made you well. Go in peace. So sa mga ministers din po, sa mga nagtuturo o sa mga nagko-cordon kay Jesus, sometimes ang intention natin is to cordon o bakura natin sa Panginoon kasi alam natin ang Panginoon ay holy. Holy siya, walang makakalapit sa kanya. Minsan, tendency ng mga nagtuturo ay hindi pwedeng lumapit yung may mga makasalanan. Kaya ako'y nalulungkot na may mga legalistic pa rin na mga nagtuturo na hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon kasi hindi ka sumunod eh. Dapat hindi ka kumain ng mga pagkain na to, no? Ganon. Kasi kung hindi ka kumain, hindi ka makakalapit. Dapat yung buhok mo ay hindi ka magpaputol, no? Dapat ay hindi ka maglagay ng earrings dito, hindi ka magsuot ng mga singsing. Parang sa unang tingin maganda siyang pakinggan. Kasi parang talagang ayaw talaga ng minister na yan na ang kanyang mga members ay talagang hindi sumusunod sa Panginoon. So, dito ay pinene-represent ni Peter at saka minsan yung mga apostol na parang hindi talaga natin pa alam ang Panginoon kung ano talaga ang kanyang kaligtasan. Ang kaligtasan niya talaga ay sa pamagitan ng kanyang mga ginawa, hindi sa ating mga gawa, hindi sa ating pagsunod ng mabuti. Kaya nakakalungkot man na may mga legalistic pa rin na talagang mga ministers na ikaw mapapunta ka sa impyerno kasi nagsusuot ka ng singsing o mayroong kang earrings na gold o kaya mahaba ang buhok mo o kaya kumakain ka ng mga pagkain na bawal, no? O kaya kung ano pang mga seremonyas, dapat mabautismahan ka. Good, that is good, pero dapat dito ay makikita natin na problemado ang mga tao kung paano sila lalapit sa Panginoon. Pero minsan ang mga nagtuturo ay parang hinihinder natin ang paglapit. Ang paglapit ng Panginoon ay personal sa bawat isa yan. Wala tayong pakialam kung ano ang treatment ng God sa ating mga tao. Kaya minsan may mga tao na dapat parang na-realize natin na ako ay magaling, kayo mas mahina kayo, kaya hindi kayo makakalapit sa Panginoon, no? Lahat tayo ay makasalanan. So kaya nga si Jesus Christ, generic yung kanyang pag-invite. Sabi, look unto me, all the ends of the earth, and you will be saved. Look unto Jesus Christ. Ganun ba ka simple yan? Yes, ganun ka simple. Look unto me, and you will be saved, all the ends of the earth. Tingnan mo lang si Jesus Christ nandun. Ang sabi ko nga, hawakan mo lang si Jesus Christ nandun. Hindi mo na kailangan na sabihin, hindi ako makakalapit sa Panginoon kasi masama ko. Aayusin ko muna itong kasamaan ko. Hindi, kung ikaw ay gutom, huwag ka munang kumain. Lumapit ka sa Panginoon, gutom ka. Kung ikaw ay makasalanan, huwag ka munang magpalinis sa iyong mga kasalanan. Mas magandang mahugasan ka na talagang filthy ka talaga. Madumi ka. So, meron isang kwento dito na parang meron isang tao, so painter siya. Sabi niya, kailangan kong i-represent, meron siyang drawing, kailangan kong i-represent lahat ng mga tao. So, nire-represent niya, mag-drawing siya ng mayaman, nag-drawing siya ng medyo guwapo. Tapos, ang problema niya, wala siyang makuhang model doon sa pulubi. So may nakita siyang pulubi ngayon doon sa daan, taong grasa. Sabi niya, babayaran kita ng ganitong amount, napakalaking amount. Pumunta ka sa akin bukas kasi kailangan kita bukas. Ang ginawa ng tao na to, sabi na, wow, mayroon na akong malaking pera matatanggap. Ang ginawa niya, naligo siya. Nagsuklay siya, nagpabango siya. Nag-report siya ngayon doon sa painter. Sabi ng painter, sir, nandito na po ako. Sabi ng painter, ba't ganun? Sabi ko sa iyo, pumunta ka sa akin kasi gagawin kitang model. Naligo ka. Hindi na kita magagamit kasi hindi na yan, hindi ko na ma-imagine kung anong i-defect ko dito sa aking painter. Ganon din minsan sa atin. Minsan ang mga tinuturo natin na parang magpakalinis muna kayo.
Huwag muna kayong lumapit. Kayo, makasalanan kayo. Kailangan nyo muna magpalinis. Kailangan nyo muna sumunod sa mga batas na ito upang kayo makalapit. Ang sabi ni Jesus Christ, "Come to me, who you labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul." You will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Ganun na sabi ni Jesus Christ. Kung ano ang kalagayan mo ngayon, kung ikaw ay ng problema, kung ikaw ay ng problema, may problema kang malaki, hindi ko alam, hindi ko marirelate na may mga malaking problema mga tao, lumapit kayo sa Panginoon, hawakan niyo siya, look unto me, all the ends of the earth, and you will be saved. You will be saved from your current position. So, bilang pagtatapos po, nakita natin ang apat na klaseng tao. Una, yung mga nananampalataya at bless sila na tila'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makaranas talaga ng confidence at may mga problema, ina-assure ng Panginoon na mapagaling, no? Represented by Jairus. Pangalawa, yung isang na may problema talaga sa mundong ito ngayon, represented by the woman with the flow of blood. Currently, may problema siya ngayon. Kailangan niyang solusyon right now and then na magsolusyon. Ginawa niya, lumapit siya sa Panginoon at siya'y pinagaling at inassure siya ng Panginoon, go in peace. Ang pangatlo po ay mga tao nakatingin lang. No? Alam nila may Diyos, malayo sila, kikibagay lang sila doon, pero hindi talaga sila lumapit sa Panginoon. Hindi nila na-experience lang yung passion, kung ano talaga ang Panginoon. Ang pangatlo po, yung mga ministers talaga, na talagang, naman sila, siguro, parang gusto naman nila, well-intentioned naman talaga sila. Pero ang ginamit dito ni Peter, James, and John, no, minsan ay na nakakahinder tayo na lumapit ang tao sa Panginoon. Although nandun din tayo, kailangan natin na pag-aralan talaga kung paano natin ang banal na espiritu lang naman talaga ang makapagpalapit sa tao sa Panginoon. Pero we will try our best na talagang maibahagay natin. Hindi naman tayo legalistic. At the same time, hindi naman tayo legalistic means we will be saved by following the law. And hindi naman tayo antinomianist na aalisin na natin yung batas na wala na tayong kayong pakialam ng batas kasi grace na ngayon. Yun ang antinomianist. Para yung may problema yan, yung mga legalist na mga nagtuturo na hindi tayo makakalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng makakalapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod sa batas, sa ating paggawa ng mabuti, legalist yan. Ang antinomianist naman, sumusobra naman ang sinasabi na hindi na natin kailangan na nandun yung batas. Mali din yon. Kailangan din natin nandun yan kasi we are a nature doers of good, no? Kasi may binago po tayo sa pag. Pero ang ending po dito ay ganito. What is the truth? No? Sabi nga ni Pontius Pilate, what is the truth? Nung sinabi ni Jesus Christ, I came here, for this reason I came here, for the truth, and our believers will hear the truth and they will follow. Sa atin po, naririnig natin si Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. Meron ako nakita doon sa internet, in-explain niya si Bounty Collins. Si Bounty Collins ay narinig ko yan sa Baguio. Yan na matagal ko na personal ko na narinig yan sa Baguio Conference. Mga about 15 or 15 years ago. No? Nakita ko ulit siya. Sabi niya, what? In-explain niya. Sabi niya, I am the way. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. Sabi niya, itong way, alam ko to. Wala akong problema dito sa way. Kasi sabi niya, kung I am the way, siya ang daan lamang. No? She is the only one. No? Sabi niya nga, the only specific, exclusive one na makarating tayo sa Panginoon. Wala akong problema niyan kasi ako ay binigyan na ng understanding na maintindihan na siya lamang ang daan ng aking kaligtasan. At ako ay niligtas niya, nakapasok ako sa kanyang daan. Wala akong problema doon. Pag sabi niya, I am the life. Sabi niya, wala din akong problema doon sa life. Kasi sabi na, the flesh profited nothing. The flesh profits nothing. Only the spirit that gives life. Sabi niya, wala akong problema doon sa life kasi bibigyan sa akin.
Ang problema ko yung truth. Paano sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life? Sabi niya, nakita niya na parang, nung sumakay daw siya ng mga roller coaster, iniklihan ko na lang yung kwento na yun. Parang mayroong sa kanyang isang situation na parang mayroong virtual picture na sumakay sila, humahawak sila, parang kunyari ang virtual ay sumakay sila sa aeroplano, parang gumaganon-ganon ang aeroplano, hawak na. Sabi niya, that is fiction, that is in my mind, pero hindi yan ang truth. Ang truth ay nakalapat ng aking paa sa ground at hindi ako sumasakay ng airplane. Ganon din ngayon sa kapanahonan natin. Alam natin sa kapanahon na to, bihira na lang ang truth. Bihira na lang ang truth. No? Pakikita natin sa social media, maraming fake news. Maraming fake news. In fact nga, mayroong mga tinanggal na mga pages or something na, kasi nagpo-produce ng mga fake news. No, but that is not our topic today. Ang point ko doon, maraming fake news. Makikinig ka sa TV, sabi nga ng aking nabasa, noon pa sabi na, what you see in TV is 10%. Noon pa yon, correct, 10% correct. How much more kaya ngayon? Baka 1% na lang ang makikita natin sa TV. Ano makikita natin sa internet? Fake. Di rin. Tapos meron pa tayong nagsasabing speaker na sabi, hindi lahat ng sinasabi ng ating leader ay totoo. So, hindi ko naman sinasabing ito ay politically pero ang point ko dito, maraming fake na talaga ngayon na wala na ang truth, no? Ngayon, dapat ma-anchor ang ating pag-iisip kay Jesus Christ. Kasi nahihilo tayo ngayon sa truth Para tayong sumasakay ng isang aeroplano or something na umiikot-ikot tayo, hilong-hilo tayo ngayon. Dapat naka-fix our eyes on Jesus tayo, the author and perfecter of our faith, para hindi tayo mahilo sa ating paningin na makakakommit tayo ng mga gawain na talagang pagsisisihan natin, no? Kasi ang kwento ko nga na parang, bakit nagaganon? Kasi parang na-shatter yung ating buhay. Na-shatter because of our sins. Hindi lang sa ating sins, but all the other sins. Para tayong nabasag na isang jar, na ang tiningnan natin, isang jar lang ng piraso nun. And we make our decision based on those specific portions sa ating buhay. Halimbawa po, ang isang pinaka-practical implication nito, halimbawa po, nawalan ka ng trabaho. Na-shatter yung buhay natin. Hiniwalayan ka ng iyong asawa o girlfriend. Na-shatter yung buhay natin. Na-shatter yung buhay natin. Nagkaroon tayo ng mga problema. Na-shatter yung buhay natin. Ngayon nakafocus tayo kung sa nawalan ng trabaho. Doon lang tayo nakafocus sa nawalan ng trabaho. Hindi natin alam na mayroon pa tayong mga mahal sa buhay na pag-ibig na nagmamahal sa atin. Napofocus natin doon na hindi na ako karapat dapat sa mundong ito. Wala na akong pag-asa. Kaya nga dumating si Jesus Christ He is a eminence. Mayroon siya, kaya nang tingnan ang iyong buhay, kaya nang hawakan yan. Bilang niya iyong buhok, hindi niya pababayan na may malaglag na maya na hindi niya alam. So, alam niya kung anong mangyayari sa iyo. You have to believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ngayon, ang ngayon ay, sabi nga, gusto kong i-end dito sa ating sa Amos 8:12. There will come a time na ganito. Sa Amos 12, there will be a famine, not a famine of goods or food or drink. Sabi dito, sa Amos 8:11, sabi ni God, behold, the days are coming, says the Lord God. I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of the hearing of the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, from north to east, and they shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. Yan ang problema, mga kapatid, mga kaibigan. Sa bandang dulo, maghahanap tayo ng katotohanan, and we cannot find it. Now is the time na marinig natin ito. Ngayon, ikaw na nakikinig ngayon, nandiyan ka lang, bystander ka lang. Okay yung sinasabi ni Brother Carlo, okay yung sino ba yung nagsasalita na yan? Hindi natin naiintindihan na lumalapit ang Panginoon sa atin, dumadaan siya doon. Yan ang truth, siya ang truth. Dapat naka-anchor tayo doon sa truth na yan ang ating hope. Yan ang hope niyan, hindi lamang doon sa
eternal. Hindi, ngayon ang hope niya kasi hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan kung tayo maniniwala sa Kanya. We should be like the woman na may flow of blood. Dapat nating hawakan ng Panginoon at ma-experience natin ang Kanyang buhay. So ngayon po ay I hope na kung sino man makikinig, sabi, today, if you hear His voice, do not, huwag mong ibaliwalain yan, no? Just like na ginawa ng mga tao before, no? Kailangan nating lumapit siya. Sabi na, come to me, those who labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in hearts, lowly in hearts. I am gentle and lowly in hearts, and you can find rest for your soul. For my yoke is easy. My yoke is easy and my burden is light. Kung ikaw ngayon ay nahihirapan sa iyong buhay, lumapit ka sa Panginoon, bibigyan ka na ng rest. You will find rest for your soul. That is a promise na kung lumapit ka. Hindi mo na kailangan kung anong mga seremonyas gawin mo. Lumapit ka lang sa Kanya. Hawakan mo siya at you will find rest with Him. Mga kapatid, mga kaibigan, yun po ang ating mensahe sa umagang ito. I hope ang Panginoon ang magbubukas ng ating puso't isipan, ang banal na Espiritu, and I hope I did not hinder you to come to Jesus Christ with my anong mga alibay ko or anong mga nasasabi ko. I hope that you come to Jesus. He is in our front. As nandun siya. Kaya nga, si Peter, hinawakan siya ng Panginoon. Ganon din sa atin ngayon. Look unto Jesus. Look unto me all the ends of the earth, and you will be saved. Tumingin ka, hawakan mo siya, at ikaw ay maliligtas. Believe on the Lord, and you will be saved. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, na binigyan mo kami ng pagkakataon na maibahagi ang dito sa iyong mga salita. Alam po namin, Lord, na makapangyarihan ito. Kung sino man nakakarinig, Lord, pinapanalangin po namin, Lord, na sila, Lord, ay lumapit sa iyo, humawak sa iyo, at sila ay bigyan mo ng kapahingahan sa kanilang mabuhay dito sa mundong ito. Ikaw mag-solve sa kanilang mga problema, bigyan mo sila ng guidance. Ganon din po, Lord, higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan na kami, Lord, ay kasama mo, Lord. Salamat muli, Lord, sa lahat na to, Lord, at dalangin namin to, Lord, in Jesus' name. Amen.